Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Maaring bawat isa sa atin ay may mga katanungan. Ang pinakamahalagang tanong po, kung meron bang buhay na walang hanggan after death or pagkatapos ng kamatayan, meron ba talagang buhay na walang hanggan? Siyempre po, kailangan pa natin itong masigurado kasi mahirap na, baka mamaya totoo nga na may impyerno, totoo na may langit, tapos napunta tayo sa impyerno din hindi natin alam kung ano ang gagawin. Kaya dapat natin masigurado ito mga kapatid. Ang totoo po talaga, ayon po sa Biblia, ay talagang mayroong impyerno. Sabi nga po ay ang apoy doon ay hindi namamatay. Marami doong mga uod na hindi rin namamatay. At yung tao po na susunugin doon, palibhas ay pinalitan din ng katawang hindi namamatay, habang buhay din po silang doon, nasasaktan habang sinusunog sa impyerno. Kaya para masigurado natin mga kapatid na makaiwas sa lugar na yon, hindi nyo man maitanong sa akin, pero pwede po maiwasan ang lugar na yon at magkaroon talaga ng buhay na walang hanggan naman sa langit kapiling ang ating Diyos. Una, kasi ang tao sa mundo, meron pong anak ng tao, meron anak ng Diyos. Meron pong makalangit or tagalangit, meron namang makasanlibutan o tagasanlibutan. Meron ang mga anak ng Diyos po, nakatira sila dito sa lupa, sa mundo, pero anak sila ng Diyos, makalangit po sila. Pwede po yon. Pwede, ang tulad ng ating Panginoong Hesus, anak siya ng Diyos, pero nagkatawang tao siya. Nanirahan siya dito sa lupa bilang anak ng Diyos. Sabi nga po ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin sa mga taong makasanlibutan. Kasi meron talagang mga taong makalangit na eh. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin sanlibutan na tinutukoy doon, hindi itong mundo na ating inapakan, kundi tayo mismo. Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumasampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung ikaw ay makasanlibutan, ano ka naman, counted ka naman, ibig sabihin kabilang ka naman sa pwedeng maligtas. Ang tanging paraan po, sabi doon, sumampalataya ka. Ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yun. Para makalipat ka mula doon sa pagiging makasanlibutan, patungo doon sa makalangit na buhay, sabi nga po ay kailangan kang maipanganak muli. Maipanganak muli. Ibig sabihin magiging anak ka na ng Diyos. Hindi ka lang anak ng tao, kundi anak ka na ng Diyos. Kasi kung napapansin po ninyo, mayroon pong pangyayari sa Biblia na sabi ng mga tao, kung ganun, sino lamang po ang maliligtas? Ano po ang tanong, ang sagot ni Jesus Christ? Ang hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. O paano ko gagawin yun? Ako na may tao pa rin hanggang ngayon. Yun nga po, kung anak ka ng Diyos, Diyos ka na rin. Nakakatawa no, pero si Moses ay tao yon, pero tinawag din yun na Diyos. Kailan ang pagiging Diyos ni Moses ay small letter yung D niya. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng ipantay sa talagang Tulad po natin, sabi nga po doon ay noong tayo po'y muling nabuhay, nabantay na rin yung dati nating pagkatao. At kung meron mang nabuhay sa atin, ay si Kristo yon. Ibig sabihin ito si Kristo na kung kiniklaim natin na tayo muling nabuhay na mula sa yung pagkabautismo sa atin, pag-ahon natin sa tubig. At sabi nga yung dati nating pagkatao ay nilibing na at wala na yung dati nating pagkatao, kundi
Yung umahon sa tubig ay bagong nilikha, bagong nilalang. At yun ay hindi na nga tayo, kundi dapat ang Panginoong Hesus na ang nabubuhay sa atin. Sino tayo ngayon? Kasi kung yung ginagawa pa rin natin ay yun pa rin mga dati nating ginagawa, yung dati pa rin ikaw, ay nagmumulto yung dating ikaw. Ibig sabihin, hindi talaga si Kristo yun. Hindi ikaw si Kristo. Ngayon, kung hindi naman, kung sinunod mo lahat, ikaw na nga si Kristo. Diyos ka ba? Yan na nga. Pwedeng maging Diyos ka, pero small letter. Yan. Pero ang Panginoong Hesus ay big letter yung pagiging Diyos niya. Yun, anak ka na ng Diyos. Ipinanganak ka na, sabi doon po sa Biblia, ay hindi sa pamamagitan ng laman, hindi sa pamamagitan ng kagagawa ng tao, kundi ng Diyos. Kaya sabi nga po doon, ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Ang hindi kayang gawin ng makasanlibutan, kayang gawin ng mga taong makadiyos. Ano po yun? Eto na ngayon. Example po, yung mga panglalamang, minsan parang ang sarap gumawa, no? Pagka talagang makatao ka lang, wala kang idea tungkol sa makadiyos na buhay, parang ang sarap manlamang. Kasi pag nakapanlamang ka, ay parang ahid ka sa iba. Bawa sa trabaho, nagpa-tama-tama ka lang sa trabaho mo. Parang naisahan mo yung may-ari kasi nga parang hindi ka napagod, hindi mo talaga nagampanan yung tungkulin na para talaga sa yung sapat doon sa sinasahod mo. Parang ibig sabihin ay parang nakapanlamang ka. Ibig sabihin maraming mga pangyayari na tulad nung pagnanakaw. Halimbawa, may nakita kang pera, wallet, wala namang nakakita sa iyo noong dinampot mo, pero may nakita kang ID doon, kilala mo kung sino yung may-ari. Kung may takot ka sa Diyos, ibabalik mo yon. Pero kung wala kang Diyos talaga sa buhay mo, ay imposibleng ibalik mo yun. Imposible. Kasi nga, yun ang ibig ko sabihin. Yung magpakumbaba, napakahirap gawin yun para sa mga taong makasanlibutan. Magpakumbaba. Talagang lahat ng tao matatapang, lahat ng tao matataas. Ayaw maagrabyado. Ngayon nga, pagka ikaw ay nagpaagrabyado, ang tawag sa'yo ng ibang tao ay tanga-tanga parang gano'n Kasi ayaw nga na maagrabyado. Ibig sabihin niyan yung mga imposibleng yun, yung sinasabi ng Biblia na ibigin mo ang iyong kaaway. Imposibleng gawin yun ng walang Diyos na tao, yung umibig sa kaaway. Pero pag maka-Diyos ka na or anak ka na ng Diyos, hindi imposible lahat yon. Yung pag nagtatrabaho ka, gusto mo ibigay mo yung tama. Kasi ito lang yung yun mga kapatid Ito lang siya katotoo. Maniwala ka lang na may Diyos at maniwala ka lang na ang Diyos ay hindi natutulog. Maniwala ka lang na ang Diyos ay makapangyarihan. Nakikita niya lahat ng ginagawa mo. Yun ang sapat na. Kung naniniwala ka doon, lahat ng gagawin mo, walang nalilihim. Alam niya lahat yon. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Sa mundong ito, mayroon po tayong tinatawag na consequences. Lahat ng ginawa mo or lahat ng gagawin mo ay may katumbas na kaukulang parusa o gantimpala. Kung ito ay ginawa mong tama, may gantimpala yon. Hindi man agad-agad, pero may gantimpala yon, banda-banda riyan. At lahat din ng gagawin mong hindi maganda o masama sa iyong kapwa, kahit kanino,
Kahit nakapandaya ka lang ng napakaliit na bagay, kahit 100 yan, kahit ibig sabihin ay hindi po yan mapapalampas. Nakalusot ka man sa una, pangalawa, pero tinitiyak ko sa'yo, kapatid, ay ang Diyos ay hindi natutulog. Sinasabi ng Biblia talaga, darating at darating, halimbawa nakapanlamang ka, binawian ka naman ngayon, nagkasakit ang iyong pamilya, o ikaw mismo nagkasakit, mas malaki ang nagastos mo. Ganon siya, kapatid. Kaya magtiwala ka lang, maniwala ka sa Diyos at magtiwala ka sa kanyang kapangyarihan. Pag nagtatrabaho ka, kahit walang nagbabantay sa'yo, kasi alam mo na may Diyos na nakatingin sa'yo eh. Mas maganda pa nga yung nakagawa ka ng higit doon sa sahod mo, kaysa yung gawa mo ay kulang doon sa sinahod mo. Ibig sabihin, pag nakapandaya ka, babawian ka sa ibang paraan. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Ito po ay payong kapatid po talaga ito, para wag naman po ninyong sapitin yung mga ganong mga consequences. Once na nakapandaya kayo, mga kapatid, babalik to sa inyo ng 10 times. Halimbawa, may nang snatch ka, 1,000 yung na-snatch mo. 10 times or 100 times na may snatcher, nakalusot nung una, pangalawa, nasa kote, nakulong. Lumabas, nakulong ulit hanggang sa yun. Pag minalas-malas, namamatay, napapatay ng pulis. Ibig sabihin po, lahat ng bagay na hindi maganda, mayroon pong pangit na ending talaga yan. At ang pinakamatindi doon, mga kapatid, kung hindi ka man dito abutan sa mundo, doon sa pangalawang buhay, siguradong may impyerno ka kung yun at yun ang ginagawa mo. Yun lang ang pinakamahalaga lang naman sa lahat, magtiwala ka sa Diyos. Maniwala ka na may Diyos. At syempre, pag naniwala ka na may Diyos, naniniwala ka bang makapangyarihan siya? Lahat ng galaw mo, nakikita niya. Walang imposible sa Diyos. Walang lihim kahit saan ka pa magtago. Kahit sa ibang planeta ka pa magtatago at siya rin ang gumawa nun. Alam niya lahat. Kung meron ka mang gagawing maganda, parang naagrabyado ka, parang naiisahan ka, go lang. Darating ang panahon. Ibabalik din sa'yo ng Diyos yan. Ganun po ang Diyos. Kung talaga namang akala mo minamalas-malas ka, kahit gumagawa ka na ng mabuti ay talagang parang naghirap ka pa rin. Go pa rin. At ang ending nito, kung ano man mangyari, mayroong nag-aantay na buhay na walang hanggan doon sa langit na puro saya. Yun po yun, mga kapatid. Pinakamahalaga sa lahat, sabi ko sa inyo, magtiwala kayo. Maniwala lang man kayo na may Diyos. At lahat ng bagay sa mundong ito, kontrolado ng kanyang kapangyarihan. Hindi po kayo makakawala sa kanya. Yun po yung totoo. Manalangin po kayo sa Diyos, mag-aral po kayo ng pagtanong po kayo sa mga taong may alam sa mga salita niya. At yun. Sayang, nakalagay po sa Biblia, mga kapatid. Kung sa buhay na ito lamang tayo umaasa, tayo na ang pinakakawawa sa lahat. Kung sa buhay na ito lang, kung ang alam mo lang ay magtrabaho, gumising, magtrabaho, magpahinga, matulog, kinabukasan ganun ulit, ang routine ng buhay mo na buhay ka lang sa pagtatrabaho at wala ka ng Diyos, ikaw na ang pinakakawawa, mga kapatid. Alam nyo kung bakit? Maiksi lang po ang buhay. Kahit abutin pa tayo ng 100 years dito, ipinagpalit natin yung walang katapusang buhay doon sa 100 years na hindi ka naglingkod sa Diyos. Parang yung 1 billion mo pinagpalit mo lang sa piso. Lugi ka, kapatid. Yun po yun. Hoping, panalangin ko sa Panginoon na ito ay hindi nyo ikatampo, ikagalit sa akin, bagkus ay ikatuwa nyo pa. Kasi kung hindi man para sa inyo, ito'y para na sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang, sa inyong mga mahal sa buhay, na huwag silang mapariwara, mga kapatid. Yan po, ito po ang inyong Brother Romel, at maraming salamat po sa umabot po sa ending na to. At
Paki-follow naman po ng video ito at paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel. Good night po.